sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back po mga kabarangay. Ngayon po pag-uusapan natin kung ano-ano ang pwedeng mangyari sa Bicameral Conference Committee. Ano ho ba ang Bicameral Conference Committee? Well, ang Bicameral Conference Committee ay isang paraan upang magkasundo ang hindi pagkakaparehong bersyon ng dalawang batas na nagmula sa Senado at Kongreso. Ayon sa prinsipyo ng lehislatura, ay masasabing ang BICAM ang most powerful committee sa Kamara. At sinasabi nila na ito ay isang Congress within a Congress. Parang mini-Kongreso sa loob ng Kongreso. Marami ng Supreme Court jurisprudence na sa sobrang lakas ng BICAM, anything goes ang pwede mangyari kapag ito ay nagbukas. At kadalasan sa simula ng legislative process, ang inakdang intensyon ng author ng bill, congressman man o senador, ay maaaring maging iba sa finished product o salungat pagkalabas ng desisyon ng BICAM. Marami na ring senador, congressman at mga matatayog na hukom at abogado ang nag-question sa layunin at lakas ng BICAM sapagkat ang BICAM ay wala naman sa konstitusyon. Ganun pa man, ang umiiral dyan ay ang internal rules ng dalawang kamera. Ang tanong, ano ang kalalabasan ng panukalang term-setting bill kung pumasok na siya sa BICAM? Ang masasabi lang natin, gaya ng basketball, ay bilog ang bola. Sinabi na ng panahon na dyan sa BICAM ay anything goes, Kapitan. Kasi alam nyo yung BICAM, it is a very, very controversial committee sa ating lehislatura sapagkat maaaring ako'y isang congressman o senador. Naghain ako. Ang panukala ko, ang ibig sabihin ng panukala ko, halimbawa, ay yes. Yun lang muna, yes. Yan ang gusto kong ipapasa, halimbawa. Kailangan yes dito. Pero may conflicting provisions, papasok ng BICAM, pagkatapos ng 1, 2, 3 readings, papasok ka sa BICAM. Pagdating ng BICAM, anything goes na kasi kung ano na mapagdesisyonan nila at pagbotohan nila, maaaring lumabas na no. Yung intention ngayon ng author na maglalabas siya ng yes o dapat pula, naging no na dapat blue. Na naging blue. So, ganun ka-powerful at maraming beses na po, Kapitan at mga kabarangay, ang nagdemanda at tinanong kung ano ba talaga ang legislative powers ng Bicameral Conference, bakit siya napaka-powerful, pero hanggang ngayon, naandyan pa rin po siya. Kaya, ang sagot namin sa inyong mga tanong ay, well, bilog ang bola, anything can happen po. Yeah, you should know better kasi, Kags Butch, if I'm not mistaken, ay ikaw ay naging staff ni Senator Blas Ople. So, maraming ang experience mo pagdating dyan sa aspetong yan. At saka po, Kape, marami na rin akong BICAM na na-attendan kasi ako po ay naging committee secretary at kami ang nagko-conduct ng mga public hearings at saka mga bicameral conferences at saka mga technical working groups. So medyo nasanay naman. Nakita po natin first hand kung ano po ang mga nangyayari dyan. Kaya yung pong panukala na sinasabi nila, kung napagkasunduan, kasi alam naman parang sa ano yan sa konseho. Halimbawa, meron ako nais na i-author na ordinansa at ang kapitan ko po ay si Kapitan Donald. Sinabi ni Kapitan, oh, let's go for it. Sige na, maganda yan, Kagawad Butch. Usually, the majority, tsaka yung konseho, doon ang direksyon. Diba? Pero pag sinabi na sa akin ni Kapitan na, alam mo, Kagawad, next year na natin napasayan o kaya medyo kulang tayo sa budget, huwag na muna natin ipasa yung ordinansa mo. Malalaman mo na yung galaw din. So, sa LEDAC, ganun nga po ang nangyari. So, ang pag-uusapan siguro, yun nga po, dahil sinabi na po ng nakararami na matutuloy ang BSKE, 4 years, 2 terms na lang, o kaya kung 6 years o ano man, baka yun na lang ang left hanging in the table. Pero bigyan natin sila ng pasubali pa rin, Kags Butch. Yes, sir. Baka naman, hindi, iba pa ang mangyari. Depende pa rin. Gaya din ng sinabi ni Senate President Cheese Escudero, hati ang mga tao ngayon sa personalidad at diretso ang salita. Siyempre, may naniniwala kay
Senate President Cheese at meron ding galit ngayon kay Senate President Cheese. Pero be that as it may, meron po silang nilabas na press release kasama si former VP nga, sabi nga ni Cags Butch. Doon nyo na lang anuhin kung tuloy ba talaga ang eleksyon o hindi. Depende pa rin sa sabi nga ni Cags Butch. Again, napaka-powerful ng BICAM. Baka naman mabago, hindi pa rin natin alam. At aminado naman kaming dalawa ni Cags Butch na bilog nga talaga ang bola. In the last seconds, pwedeng manalo ang OKC sa Pacers. Pacers ako eh. Sorry ka pa. Oh, okay. Well, actually, wala ako. Hindi ako... Hindi, pero... Chicago Bulls ako eh. Michael Jordan. Yung panahon na yun. The GOAT. Doon tayo sa The GOAT. Alam nyo, sinabi ni Cap kanina na naipit nga si Senator Cheese dahil para bang naging pawn o naging parang, anong tawag dito sa text? Yung pato. Yung bill na yan. Dahil pagkalabas ng sa LEDAC, naglabas siya ng sarili niyang legislative agenda, tapos inulong yun sa impeachment. Of course, politika nila yung labas po tayo doon, hindi mo natin pag-uusapan yan. Pero I'm glad na hindi lang sa barangay tayong naiipit, meron pa pala ibang taong naiipit sa issue. Kasi napaka-polarizing po nitong issue na to. Yeah. Talagang hati ang taong bayan. Well, hati siguro ang mga may nais matuloy at saka hindi matuloy. Pero sa tingin ko lang naman, kasama si VP Lenny Robredo, Senator Cheese Escudero, mga ilang congressmen na ilang mga radyo at saka ilang television stations, tsaka mga news online na nag-declare na mukhang matutuloy ang eleksyon dahil sa statement na nanggaling sa LEDAC. Siguro naman, hindi na tayo para paglaruan pa. Kasi almost 2 years na to eh. Masyado na napapaglaruan masyado. No? Totoo naman, Cags Butch. Feelings ng mga barangay officials, totoo, nakakapagod ho eh. Dahil tuloy na ba? Hindi. Tuloy na ba? Hindi. Nakakapagod na eh yung kanilang mga statements. Tapos sasabihin 6 years, tapos yung pala, baka bumagsak ng 4 years. 6 years, 3 terms, back to 0. Tapos ngayon, 4 years, 2 terms, 8 years. Ako, personally, Cap, gusto ko na matapos to dahil para makapag-move on ang SBT sa ganitong klaseng usapan. Yeah. Pero buti naman medyo swak pa rin ang ating mga pinagsasabi. Merong sabi ko nga sa iyo, Cags Butch, merong si Madam Auringke sa katauhan ni Cags Butch. Okay. Pero ganun pa man, mga manonood po ng sa barangay tayo. Ang sa amin ay lagi kaming tama si Cags Butch, gusto namin matapos to kasi gusto namin matuldukan para makamove on at makatutok naman doon sa mga, like for example, kunyari, alam na natin na tuloy election, o tutok naman kami doon sa paano makakatulong ang sa barangay tayo sa mga tumatakbo. Or paano, kasi katulad yan, meron kaming mga kinakausap na tao para makatulong pa sa inyo sa mga questions nyo, mga dating COA, mga tiga DILG, para at least lagi kami makatulong sa inyo. Meron po kaming kinakausap ni Cags Butch ngayon na para makatulong sa lupon. Sa akin kasi mas yun ang importante kasi mas marami kayong matutulungan kapag tama po yung inyong ginagawa, tama po yung ating ginagawa sa barangay at naaayon sa batas ng local government o ng saligang batas at ng pati mga regulasyon ng Commission on Audit. Yan po. Alam mo, papasalamat nga tayo kay Kapitan kasi sa totoo lang, after nitong show na to, may ka-meeting po si Kapitan sa COA at lahat po ng mga question ninyo regarding sa finances, budget ng barangay, tatanungin po ni Cap mismo sa COA at hopefully in the following episodes after next week. Kasi abangan pa natin yung next week. Tututukan na natin, nandito na naman tayo no? Nandito na lang naman tayo, tapusin na natin hanggang next week. Yun nga po, na marami pong itatanong about finances, kung paano yung financial report na yan. Marami rin po tayong tanong, kagaya ko, na ipapahatid ko kay Cap, na ihahatid niya sa COA sapagkat hindi naman natin alam lahat. Pero yun din, kung halimbawa man by next week natuldo ka na at
totoo nga na talagang matutuloy na yung eleksyon, syempre, yung mga kandidato, lahat kayo, incumbent tsaka aspirants, tutulong tayo sapagkat nandyan yung usapang 5-year development plan ninyo. Diba? Meron na tayong format eh. Pupunuin nyo na lang. Meron ho kaming nire-release na mga galing kay Kagawad Marinel, galing sa atin, galing sa mga magagaling na mga naging guest nating mga Tama. kagawad at konsihal ng bayan na pwede niyong pagkopyahin kasi hindi masamang kumopya Ordinansa ng at ordinansa at resolusyon. Lalo't mapapaganda ang inyong barangay. So, alam nyo, ang dami pang oras, kunin nyo yun, i-file ninyo. Kasi alam nyo, ang pag-file, Kap, di ba? Trabaho na yan eh. Hindi mo man naipasa kasi hindi mo kontrolado eh. Yes. Ang pag-iisip ng 6 pa na kagawad at saka ng presiding officer, ang kapitan. Hindi mo kontrolado yon. Pero the mere fact na nag-file ka ng isang ordinansa, hindi man pumasa, nagtrabaho ka. Yes. Masasabi mo yan habang nakatayo ka. Kagaya ng sinasabi ng mga senador na ako'y nag-file ng Magna Carta for BHWs, BNS, nag-file po kami ng Magna Carta for Maritime Studies, mga ganyan. Pero hindi pumapasa. Pero alam nyo, trabaho nila yan eh. Ang pagdebatihan, mag-file at maghanap ng solusyon para sa bayan. Kayo naman eh, para sa barangay. Excited po ako doon, Kap. Oo, kasi yun ang nakaatang sa amin eh, sa local government o sa mga kagawad. Sa local government code, talagang ang trabaho ng kagawad ay gumawa ng batas pang barangay at magsabit sa kapitan kung ano yung sa tingin ng council na nararapat. To simplify, Kagspuch, may ano rin yan may mga bikam, mini bikam yung Totoo. Kasi nag-uusap-usap yung mga kagawad eh. So magmi-meeting of the minds yan eh. O di parang bikam na rin yun. Tapos sasabihin kay kapitan, si kapitan, bilang kunyari siya yung executive, siya yung presiding officer, parang si presidente rin yun. Sasabihin, ito unahin natin, i-prioritize natin to. I-prioritize natin tong gantong klase. Mas marami tayong matutulungan dito. Alam mo, hindi lang tayo kasing formal ng national government. Oo, Wala tama. lang tayong pangalan na LEDAC o kaya mga priority. tama po. Pero habang nag-uusap tayo, hindi nyo alam parang LEDAC meeting na yun eh. Opo. Wala pa tayo na session, pinag-uusapan na natin. Pwede ba natin ipasa to? Maghahayin ako eh. Oo, tapos meron na ba ako? Alam nyo naman, pag nag-file kayo, alam mo kung may majority ka o wala eh. Malalaman mo na kagad yan. Kagsbuch, ang natututunan po natin ay yung parliamentary procedures. Nakakadagdag po yun sa kaalaman natin. Kahit ako, kaya nga sabi ko po sa inyo, pinupunan ko po yung mga yung mga bagay na hindi ko pa alam. Dahil marami ko nasasalubong ngayon ng mga words na medyo out of this world. Adjournment, siniday. Yung Oo, mga ganun, siniday. saka Siniday, ha? Sui generis, ano yun? Sui generis. Oo, yung mga ganon. Ibig sabihin- Dati, nung panahon nung kay impeachment ni Presidente Erap, yung detus tecum ba yun? Ano yun? Yung pinasasubmit yung mga papeles, pinasasubmit yung tao, di ba? Yeah. Akala lang ng mga hagawad tsaka ng ating mga kapitan na hindi importante yon, pero nadidiscuss natin yon, hindi nga lang tayo masyadong technical. Technical, Pero tama. marami na tayong natututunan simula nung ito, sa barangay tayo. We've changed the landscape. Yeah. Nagbago na ng pananaw. Pati na rin ang ating mga manonood kung paano pumili ng hagawad at kapitan. Nabago na po sa barangay tayo. And for that, we are very, very thankful to all of you. Kaya subscribe, share. Ang dami niyong natututunan. At yun ang pangako namin sa inyo. Kaya naman po ako makikipag-meeting sa mga ganyan. Si Kagsbuch nakikipag-meeting din po sa mga matataas na tao ay para pahatid sa inyo yung mga bagay na may matututunan po ang ating mga nakaupong opisyales ng barangay. Dahil ang aming misyon ay makatulong sa barangay. Yan. Maraming salamat po. Mamaya po, medyo pahapyawan natin. Hingi tayo ng mga tips kay Kap, no? Kasi dati nagbibigay akong tip kung paano ka tatakbo na kagawad. Hiningi lang tayo or konting-konti lang pag-usapan natin ng usapang politika sa pagbabalik ng Sa barangay tayo. Kala ko. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad